Hello OJ, I'm Ja. And I'm Camille. Narito tayo ngayon sa birthplace ng Philippine Surfing, Sabang Baler, Welcome to our Cozium. Matityaho. Tara, Pasok tayo. Sobrang personal nito kasi alam mo yun, nakaka-proud pala na makapagpatayo ka ng nasasabi mong sayo. Hindi siya kakayabangan eh, pero Oo, iba yung parang- sa amin. ano yun, napaproud ka sa sarili mo na hindi naman parang kiniklaim mo na gawa mo ito. Pero alam mo yun, ang tindi ng provision ng Panginoon, ang ganda nung grace niya, yung wisdom. Talaga pag alam mo yung naglaan ka na rin talaga ng oras sa pananampalataya mo, ipoprovide niya yung mga kailangan mo. Siya. Kasi nung time talaga na pinag-iisipan namin to, super talaga na, alam mo, hindi pinapanalangin namin, dinidream namin. Sabi Alam mo yun, namin, Lord, huwag muna tayong pakasal. Bahay muna. kasi okay sa amin talaga na makapagtayo muna kami ng sarili naming bahay. Kasi biblically say din naman, mas okay din naman yung nakabukod ka. Kasi yung blessing is mas magpo-flow siya. I'm Camille Aricel, season Biado, 30 years old, a teacher. And I'm Gerald Biado, 33 years old, licensed professional teacher din, pero nasa linya na ng negosyo. Talagang taga-Baler kami. Homegrown. Parehas po kami may side na taga-Kasiguran. Nung una, nagsimula ito sa pinag-iusapan lang namin na bili tayo ng lupa para meron tayo. At after namin magpakasal, meron kaming malilipatan agad. And yun, nagkaroon kami ng chance na makaipon, which is pinag-share namin, then bumili kami ng lupa. Ito, nakita namin sa Facebook Marketplace. And then by year 2023, by November, nagpasimula kami magtambak. Tambak lang. Una, nag-clearing muna kami kasi Gubat pa ng photo talaga. after namin patambakan ng November, dumaan ang Christmas, January, nagpasimula kami kasi sabi nila, swerte daw magpatayo ng January. Nagtanong-tanong din kami. Hindi naman kami mapamahiin, pero maigi lang kasi syempre, meron pa silang sinasabi dapat may buwan. Pero nung time na yun, wala na, sinalang-alang na namin yung schedule ng gagawa. Nag-move kami dito ng August. 2024. Kuwan pa lang siya, talagang bare house pa lang siya, wala pa siyang gamit. wala pa siyang masyadong gamit. Ang meron pa lang kami nun, yung rep, labahan, yung washing, saka yung gas range, tapos mga ilaw, electric pan, okay na kami. Doon nagsimula talaga na yung bahay na namin. Basta gusto lang namin talaga, bago kami kasal, is magkaroon kami ng sarili namin bahay para makaseparate kami right after ng wedding. Yun po. Madaming naging concept eh. Nag-aaway na kami kasi bukod sa budget, gusto ko may salamin, ganyan. Sabi niyo, open lang. Tapos, iniisip namin talaga, yung sa taas, yung pinakang front niya sa may TV, glass door siya na malaki. Yung naging ko namin, parang airy ka, tapos biglang maliwanag. Kaso, naisip ko nga lang yung bagyo. na mabagyo. Kaya sabi ko, gawin na lang natin ng single door. Then, okay din naman yun. At least, open naman yun sa taas ka ko. Then, dito nga sa baba, ang plan nga sana nung una, gagawin namin tong glass door. Idediretso namin to. Kaso nga lang, kako, parang medyo naku-close na siya. Parang malilimit na yung galaw. Kaya,
nag-stick kami sa ganito. Parang yung isang buong kitchen, ito na yung area niya na pwedeng mag-hold yan ng bisita. Pwede dito habang nagluluto, na-entertain mo yung mga bisita. O kaya habang nagluluto, yung mga anak Susunod. nagsiswimming, nababantayan mo agad. Kumbaga, mabilis mong ma-oversee yung nangyayari sa paligid. Kaya agad yung naging concept din namin. Hiningi ko rin naman ng consent kay Mrs. Kako. Pagdating sa design, pinapa-approve ko rin naman sa kanya. Nakabatad siya bukod sa OG, nakabatad din siya sa Pinterest talaga. Tapos, nakilala nga namin yung OG kasi nga, ang content yung mga bahay. Yun talaga. Sa mga unique talaga. Talaga alam mo yun, yung nagbaburn ng passion na, gusto rin namin ng ganito. Yun, na-inspired kami dun sa mga story na, uy, may ganito. Nakakakuha sila. So, na-inspired kaming gawing ganito dahil welcoming, yung pagpasok pa lang ng bisita mo, alam mo, nakikita mo na open agad, parang sabi nga nung pastor namin, ang ganda nung kanya, parang at home agad yung darating. Yung total lot size talaga is 200 square meter. And then, yung total floor area is nasa 47 square meter siya. Once you enter the property, mapapansin nyo, very airy yung concept natin for better ventilation and lighting. And kung mapapansin nyo rin, we use boho. It's a type ng bamboo na very sustainable dito sa ating area. And right here, meron tayong isang dipping pool na ang kanyang deep level is 3 to 4 feet lang. Good for kids and para sa family. And pwede rin naman sa mga adults na more on tambay lang and saka mga gusto lang ng may mga beer while nakalubog sa tubig. Dito naman po mapapansin nyo yung aming alfresco dining na good for 8 persons. And dito naman po mapapansin nyo yung aming bar type na dining table na which is overlooking nyo lang yung aming dipping pool para in case na may naliligo kayong mga anak or kids, madali nyo lang masupervise yung mga bata. And dito naman po mapapansin nyo yung aming fully functional na kusina na which is ito rin yung aking paboritong part ng bahay kasi mahilig din ako magluto. And dito naman po yung aming toilet and bath. Since nakaseparate siya, dito yung aming toilet. And dito naman yung aming bath na meron siyang sink and shower. And ito naman po yung ating staircase going to second floor. Kung mapapansin nyo, we use metal and wood plank para ma-maintain natin yung vibes ng property. Tara, akyat tayo. And dito naman po, yung aming living area. Kung mapapansin nyo, same sila ng vibes nung sa baba para mas airy and mas ma-feel natin yung landscape ng Sierra Madre. And dito, meron tayong mga tatami chairs, TV, and sofa. And dito sa living area, nag-add kami ng loaf bed para mas ma-feel natin yung 90s vibes kasi batang 90s ako, hilig kong tumambay sa ninang ko sa kapitbahay namin. Kaya tinry ko siyang i-apply dito sa aming bahay para ma-feel din ng mga younger generation yung anong meron nung 90s. And dito naman po yung ating bedroom. Meron siyang queen size bed and equipped na rin siya ng aircon. And it can accommodate 4 persons. Mag-add nga lang tayo ng extra mattress. Meron din tayong TV with Netflix. And nilagay ko nga rin pala dito yung skateboard na which is ito yung aking hobby nung ako'y kabataan pa. And kung meron kayong mas malaking grupo or family, up to 12 persons, meron kaming extra cabins na pwedeng mag-accommodate ng 3 persons each. And dito naman po ang aming balcony. Kung papansin nyo, gumamit tayo ng metal para sa ating railings na which is very simple lang naman siya pero pet and child friendly siya sa kanyang design. And dito naman po, naglagay tayo ng coffee table and chairs para pag gusto mo mag-relax.
And while having coffee, na nagkikwentuhan kayo ni Mrs., pwedeng-pwede while naghihintay ng sunset at ma-enjoy mo yung view ng Sierra Madre. And just in case magkaroon ng power interruption, naka-ready naman tayo at meron tayong genset para ma-enjoy nyo pa rin ang inyong stay. Very uncommon na pinapangalanan mo yung bahay mo, di ba? Kumbaga kami, sabi ko, why not na lagyan natin ng pangalan yung bahay? Kasi syempre, may meaning naman kasi do sa experience na binigay sa amin, naging biblical yung name niya na which is ang name sa Hebrew, gift of God, ibig sabihin ng Matityaho. And then sa English name naman niya, Matthew. And then nung time na iniisip ko, ano pang relate nito? Yun nga, meron akong pinapakinggan din na banda, yung Matisyahu, na which is tropical yung vibes. Tapos reggae, sakto, malapit kami sa dagat. Yun, sabi ko medyo connected ka ako Kaya go tayo dito sa Matityaho, bukod sa biblical na, connected pa dun sa lugar na medon kami. Sa uniqueness nitong property naman, yung sabi ko nga na low-key outside, homey inside. Kasi kung makita mo talaga to sa labas, mukhang simple lang siya na nakabakod ng kawayan. Hindi mo siya iisipin na kung ano laman ng loob kasi naka-fully fence nga naman siya. And then yun lang. No? Then pagpasok mo talaga, dun makikita mo talaga na busog. Na which is parang, uy, ito ba yung nasa labas? Iba pala yung nasa loob. Ang favorite ko po ditong area ay yung sa sala. Kasi, kaya nga po nagustuhan namin itong concept. Kasi nga po, presko. At iyon nga din po yung number 1 ko, bukod sa kusina. Ako naman, maganda naman doon sa sala kasi andun na, pwede ka mag-video doon, may karaoke, may malaking TV. And then pag inaanto ka na, pwede ka na pumasok agad sa kwarto. Dito naman, pag ako mapapipiliin, gusto ko dito sa baba. Kasi more on green, tapos malapit sa tubig. Ay, para akong nare-refresh pag dito din. Siyempre, mahilig din akong magluto kasi talaga. Kumbaga parang naging tambayan ko yung kusina Ayan po. Bukod po sa budget, yung pagdidesisyon po namin kung ano yung design tsaka materials talaga. Tsaka yung concept nga po namin, ganito po talaga. Pero habang tumatagal, nag-iiba. Kasi kakapanood sa OG, nag-iiba yung... Nakakakuha ng mga ideas. Yung ideas ba nag-iiba? Tsaka kung ano-ano yung makikita mo sa Facebook, ay ganito dapat, ganito. Kasi... the more na madami ka nakikita, mas gumugulo yung isip mo. Pero nakatulong din naman kasi syempre, na pipili mo yung pwede mong ilagay na magmamatch dun sa area na paglalagyan ninyo. Then, isa pa na nakita kong challenges talaga yung sa tao, yung gagawa. Kasi mahirap. Napaka-importante maghanap na. Yung trusted talaga. Yung mabilis, tas swabe maggawa. Yung makakita ka talaga ng worker na, alam mo yun, may puso talaga doon sa ginagawa niya. Hindi yung bayad lang. Oo, kasi ang hirap magpagawa pala talaga. Hindi biro. Natututunan na namin paano makipag-negotiate, paano mag-handle ng gumagawa, saka ano yung mga kailangan na i-provide. Yun naman. Then, isa pa yung mga requirements like saan kukuha ng tubig, ng kuryente. Isa yun sa mga unang ipaprovide mo Saka yung mga nilalagay namin dito, saan yung kukunan, like sa materyales, yung mga palutsina, yung mga paleta, na which is kinuha pa namin sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan. And then yung ibang, yung kagaya itong mga buho na kawayan sa Pantabangan na hindi siya normal na mabibili mo dito sa Baler kasi walang production ng ganito.
And then yung Kogon, yun yung mga challenges na nakikita namin na pag gusto mo ng magandang bahay na unique, kailangan mo talaga humanap din ng pagkukunan na hindi ka lang mag-i-stick dun sa area ninyo na kung ano lang meron. Pero number 1 talaga sa challenge, budget. Bukod sa pag-iipon, consistent ka. Dapat tuloy-tuloy yung focus mo na mag-ipon, dun lang. Ayun, tapos ma-advise ko pa, tiwala. Tiwala sa isa't isa. Number 1 din yan. Kasi kapag nasira ang tiwala niyan, magbe-breakdown yung binubuo yung pangarap. Masasayang. Saka dapat dedicated kayo sa gagawain nyo. Then meron kayo talagang stable na pagkukunan ng source of income kasi hindi biro. Hindi biro. Ang hirap magpatayo ng bahay. Hindi naman dinidiscourage pero alam mo yun, mahirap na worth it. Yun yung masishare namin na wag mong bitawan. Kung nangarap ka ng mataas, mas taasan mo pa. And then, ang pinakang last, manalig ka. Manalig. Oo, manalig ka talaga sa Panginoon. There's a power in prayer talaga. Sabi ko na tiwala ka lang yung mga challenges sa buhay natin. Yun, basta magkasama tayo, lahat magkaka-baby tayo. Magtiwala ka sa akin, kay Lord, na kaya natin to. And then yung pagmamahal ko naman sa iyo, saka sa kung anong meron tayo, is hanggat kaya ko, yun, ipoprovide ko para sa atin. Iba kasi yung feeling ng, naiyak ko. Kasi parehas kami, walang-wala talaga. Tapos nakita mo, nagsikap kami. Hanggang nagkaroon ng ganito. Iba kasi yung feeling ng ilan na yung pera namin. Tapos, imagine, 10 years kami bago kami nagpakasal kasi inuna namin to eh. Iba yung feeling talaga. Iba, sabi nga sa Facebook, may nababasa ka na, no? Iba yung feeling na yung kakilala mo walang-wala, tapos biglang asama mo siya hanggang nagkaroon, iba. Iba talaga. Emotional, kasi buntis pa ka. Yun lang, masaya lang ako kasi pangarap lang namin to. Soon, mas madami pa ipaprovide si Lord. Nasa call lang tayo. Tears of joy. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.